gagancho. Kaya po. Pagka-uwi ni Tindeng, nagulat siya nang makitang nakakandado ang kwarto ni Marites. Agad niya itong binuksan at laking gulat niya nang makita si Marites na umiiyak. Iyak nang iyak si Marites at inamin sa kanyang ina na ikinulong siya ni Rigor sa loob. Galit na galit si Tindeng sa narinig. Pinilit niyang kumbinsihin ang anak na umalis na sa bahay ni Rigor dahil hindi na ito ligtas para sa kanya. Pangpalabas na sila, dumating si Rigor at naabot ang tinutulungan ni Tindeng si Marites na umalis. Bigla itong nagalit at nagwala. Hinilan niya si Tindeng papalabas ng bahay habang nagmamakaawa si Marites na huwag saktan ang kanyang kagulo na sa labas ng bahay. Paulit-ulit na sinabi ni Tindeng kay Marites na iwan na si Rigor na puro sakit lang ang dala. Dahil sa narinig, lalong nagalit si Rigor, binunot niya ang kanyang baril at tinutok ito kay Tindeng. Walang nagawa si Tindeng kundi ang umalis, natakot sa banta ni Rigor at sinabi na si Marites ay pagmamay-ari niya at wala nang karapatang makialam si Tindeng sa buhay niya. Sa kabilang banda, ligtas na nakalabas si Mayor Roberto matapos ang tangkang pagpaslang. Dumating si Olivia, kunwaring nag-aalala at nagpapakitang hindi niya alam ang nangyari. Nagpanggap itong nag-aalala sa kanyang kapatid habang tinatago ang katotohanan. Bigla namang sumingit si Don Julio at binanggit na dapat managot ang sinumang may kagagawan sa insidente. Inisip niya na ang gumawa nito ay maaaring siyang makikinabang sa pagkawala ni Mayor Roberto. Galit na galit si Mayor Roberto. Buo ang loob niyang hanapin at parusahan ang taong nagbanta sa kanyang buhay. Determinado siyang hindi palalagpasin ang pangyayari. Naglabas ng balita ang kapulisan ukol sa mga taong nasangkot sa nangyaring kaguluhan. Laking gulat ng pamilyang Benito nang makita sa telebisyon na kabilang si Maki sa mga hinuli. Hindi sila makapaniwala. Alam nilang wala itong kasalanan. Agad nagtanong si Fatima kung paano nila mapapapiyansahan si Maki. Hindi mapigilan ni Gracia ang mapaiyak. Alam niyang malaking halaga ang kakailanganin nila. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagpanukala si Paeng ng masama. Magnanakaw at manluloko na lang sila sa Quiapo para makalikom ng pera. Samantala, matapos magtagumpay si Tanggol at ang kanyang grupo sa pagkuha ng diamante at pera, hindi maiwasan ni Boss Divina ang mangamba. Baka raw magsagawa ng investigasyon si Miguelito. Ngunit kampante si Tanggol, pinaliwanag niya na malinis ang galaw nila at wala nang matitirang testigo. Sinabi rin ni Tanggol na kahit gaano pa kalakas at makapangyarihan si Miguelito, magagawan pa rin nila ito ng paraan. Plano niyang paikutin si Miguelito para mas lalong mapakinabangan nila ang koneksyon at impluensya nito. Sa isip ni Tanggol, bawat hakbang ay bahagi ng mas malaking plano at sa huli, sila pa rin ang makikinabang. Habang lumalalim ang mga sigalot sa pagitan ng pamilya at kapangyarihan, mas nagiging malinaw ang tunay na kulay ng bawat karakter. Si Rigor, na dati kinikilala bilang ama ng tahanan, ay unti-unting lumalantad bilang banta sa sariling pamilya. Si Tindeng, sa kabila ng takot, ay nanindigan upang iligtas ang anak, habang si Marites ay patuloy na nabibigo sa pag-asang magbabago pa ang taong minahal niya. Samantala, sa mundo ng politika at krimen, unti-unti nang nabubunyag ang lihim ni Olivia at ang pagkukunwari niyang malasakit sa kapatid. Habang binabalot ng kaguluhan ng Quiapo, pinipilit ni Tanggol na panatilihin ang kontrol sa lahat ng galaw, mula sa pamemeke ng relasyon kay Miguelito hanggang sa pagharang sa mga potensyal na banta. Ngunit sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nagiging sandata, hanggang kailan magtatagumpay ang mga plano? At sa huli, sino ang tunay na kakampi? At sino ang susunod na magtaksil? Sa comments section, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para Maraming salamat sa panunood.